Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Before we start, if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also po, para po maging updated kayo sa ating mga daily posting, scan nyo lang po itong QR code na makikita nyo dito. And for you to check our different social media account para po sa ating mga post every day. Ayan, today pag-uusapan natin yung isang pinag-uusapan sa social media na interview po ni Yorme Isko Moreno Dumogoso dito po sa Vox Populi ng SMNI. Na alam po natin, sila po ay, alam naman natin sila ay biased from the very start for the DDS camp. Pero marami pong mga tao ang nagsalita at nagpahayag noon pong panahon na sila'y nagla-live at marami marami pong mga hinanaing against po kay Yorme. Pero pag-uusapan po natin yung mga napag-usapan nila doon at ano po yung importante nating malaman dito. Hindi po natin pinag-uusapan kung saang kampo kayo ng politika, pero kailangan po natin kasing mapag-usapan at i-analyze yung mga nasabi ni Yorme doon. Ito ba'y may halaga or ito lang ay pamumulitika? So ngayon pag-uusapan natin 'yan at also, pag-uusapan din natin bakit siya nanahimik ng napakatagal sa national politics at hindi siya nagsalita masyado at ngayon na lang natin siya nakikita na nagsasalita sa national politics, bakit kaya? So 'yan yung mga tanong na sasagutin natin. First, ah, let's start. Bakit, dito sa mga pinag-usapan nila, isa po kasi sa mga bagay na inanalyze ko at, mga punto na pinag-usapan nila dito is yung, tinanong kasi si Yorme dito, anong ginagawa ni Yorme sa Maynila pagdating po sa oil crisis. Kasi alam natin, the Philippines is already affected by oil crisis. Maaaring hindi ito direktang tatama sa inyo ngayon, maaring tatama ito bukas or maaring indirectly tatama sa paraan ng inflation, mga gastusin tataas, 'di ba? Service na binibili po natin maaaring tumaas. So there are, a lot of like, price changes. So sabi niya po, paliwanag na dito that, the Manila is taking care of the crisis by him starting an executive order. Meron pong Executive Order number 7 series of 2026 na ito po ay for 50% reduction of fuel consumption ng, gobyerno ng Maynila at Executive Order 8 series of 2026. Ito naman po yung, pagtatalaga sa ating mga kawani ng gobyerno na magtrabaho na lang ng 4 na araw sa isang linggo at ang Biyernes po ay magiging off day ng mga manggagawa. And, sabi niya po dito that Executive Order number 8 was copied from the presidential, order na no Friday work from, President Bongbong Marcos. Kung pag-iisipan po natin, this two executive order is somewhat makikita natin is a push from the local government to see how the government of Manila is working. Hindi lang po tayo namumolitika dito. We need to make sure that our government officials are doing their job. Hindi po kinakailangan na kapag ang isang politiko na nakaupo, pagka po tinanong ng isang, media entity na alam naman nating bias, kailangan po aayon na lang about sa kanilang naratibo or about sa politics. Kasi po para sa akin, bilang isang, supporter po ni Yorme kahit ngayon po kung siya'y tatakbo na maging presidente, iboboto ko po siya. Bilang supporter po niya, maiinam po sa akin na makita yung tinatrabaho niya, maging action niya. Kasi para sa akin, politics is politics eh. Hindi pa naman po 2028 election tomorrow. 'Di ba? Para po i-push natin yung naratibong gano'n. At ang laki po ng issue natin ngayon, it's the oil crisis. Para pag-usapan natin ang politics lagi sa lahat ng aspeto, whether it's national or local politics, unfair naman po iyon sa mga constituent na ating mga nakaupong government official. So for me, knowing that there is two Executive Order 7 and 8 series of 2026, this shows that Yorme is doing his best as the local chief executive to handle and manage this issue with oil crisis. So anong dapat natin gawin?
dapat nating gawin, siyasatin natin ito ng mas maigi. Ano ba nagiging epekto nito sa mga Manileño? Kasi at the end of the day, the most important thing here, it's not the narrative. It's not who's pinakamaingay sa social media. It is who is working their ass off and doing the best they can bilang isang halal na opisyal ng gobyerno. Kaya po yung nakita nating comment, live chat replay, na galit po kay Yorme nung nagsasalita kasi marami pong mga kasamahan natin before na Iskonian noong panahon ng eleksyon, nagsalita po sila ng, sabihin na nating taliwas sa mga opinyon ni Yorme at marami po silang sinabi against Yorme. Ang akin po, I would say naiintindihan ko kasi from the very start, yung lugar na yon ay talagang puno ng mga DDS, talagang bias. Pero ako, I was there to listen to Yorme, ano yung ginawa ni Yorme at ano yung napapakinabangan ng mga Manileño. At the end of the day, the most important thing here is not my opinion or not anybody's opinion. The most important thing here is yung benefit na nakukuha ng Manileño after nila iboto si Yorme. Sinabi din dito that there were also early release of funds para sa mga PWD at saka barangay share money na kung saan po ito ay makakatulong para sa savings sa mga barangay and also sa mga financial needs at saka medical needs ng PWD sa Manila. Kung titignan niyo po, knowing that the government of Manila headed by Yorme Isko Moreno, you will see, if we are just being objective, you will see that Yorme Isko Moreno is doing his best to survive this crisis on his local government. And I really believe that this point should be emphasized. Mapag-usapan ito dahil ano po, kasi pag hindi ito napag-uusapan, kung minsan hindi ito napapansin ng ibang tao, 'di ba? At pag hindi ito napansin ng ibang tao, para ba lumalagi walang ginagawa si Yorme kasi sa mga nasabi niya doon sa interview niya dito sa Vox Populi. Pero ang dami niya pong ginawa, isa pa, naglaan sila, nakahanap siya through his government ng 20 million pesos na libreng sakay po na kung saan po 1,118 jeepney or operators I think or drivers ang nakinabang po dito na kung saan po nagkaroon sila ng mga fleet card, nagkaroon din sila ng parang subsidy in form of flip card para po kahit papaano yung mga driver, pati yung mga operator, and also yung mga mananakay ay magkakaroon po ng benepisyo na hindi po masyado maaapektuhan ng oil crisis. Kumbaga, sabi nga, kahit band-aid solution, mas maganda na kesa naman sa wala. Pagbibigay din po ng bigas, ito po'y napag-usapan ng matindi dito sa interview dahil po nung panahon na ini-interview si Yorme dito at nagpapaliwanag siya, there was a video of him and President Bongbong Marcos doing this program. And a lot of people, doon sa chat box, para pong, galit na galit kay Yorme, pinagtatakpan niya, siya po ay, paru-paro G, sabi nga, 'di ba? Ako, para sa akin, normal lang po 'yun kasi he is a government official. Pero sana magkaroon tayo ng balanseng pagtingin. Kasi nakikita po nating video, yung pagbibigay po ng bigas ni Yorme at ni Pangulong Marcos sa Manileño, yung mga tinarget po nila dito, which is the working class, and the funds and the bigas is coming from Local Government Support Fund or LGSF, ay nanggaling po katulong ang opisina ng presidente. Sa akin po, kahit po galit kayo sa Pangulong Marcos, kung makikita niyo po yung presidente at yung mayor po na si Yorme Isko, makita niyo po yung video, yung mga natulungan po, sabihin na nating may mga maling nagawa si PBBM sa kanyang administrasyon tulad ng sinasabi ng mga host sa Vox Populi. Ang masasabi ko po, bakit hindi rin natin tingnan yung nagagawang benepisyo naman kahit papaano, kahit konti, sabihin na natin kahit pantawid lamang sa krisis na ito, sa mga working class natin yung pagbibigay ng bigas. Kahit papaano po, I think naman pwede natin pasalamatan si Yorme at si Pangulong Marcos kahit sa ganoong paraan lang, 'di ba? Um, May tanong din po about doon sa pera na maaari po ilagak sa City of Manila at sa iba pa pong mga LGU. Ang sabi po ni Yorme,
hindi na po mamomroblema ang city dahil po yung pera ay downloaded na po at naibigay na po sa local government unit. So, ang sabi niya po dito, wala pong, problema dito at hindi po ito magagastos dahil naandito na po sa pondo ng, lokal na gobyerno, 'di ba? Kasi parang may pasaring dito si I think si Coach Oli na baka daw, baka baka mabudol ang gobyerno, parang gano'n. Tamang ano, tamang hinala pero I think the problem is kapag ang isang taong kausap mo coming from tsismis, coming from, fake news, ika nga. Ta's ang kausap mo yung mismong tao na may alam sa proseso sa transaksyon at alam ang totoong nangyayari sa loob, eh, sabihin na nating mapapahiya ka, eh, one way or another. Kasi dito mo mapapatunayan that there is a big difference of people saying things online na wala naman pong pruweba, wala naman pong ebidensya at pawang mga, aligasyon, haka-haka o mga tsismis lang. Sinabi rin po dito ni Yorme at pinapasalamatan niya rin po si, Congressman Leviste dahil daw po nagbigay ng bigas na kung saan po ang natulungan is almost 80,000 na katao na naibigay po is almost 25 kilos na bigas at ang sabi daw po buko pandan. So I think this is like a higher grade of, rice grain. And then also nagbigay din po si Pangulong Marcos, I think punta po siya ng Benguet at bumili po siya ng gulay at ito po mga gulay na ito ay pinamigay po sa Government of Manila at sabi po ni, Yorme Isko, ito pong mga gulay na ito ay ipinamahagi sa mga mamamayan ng Parola at Baseco. And then tinanong siya dito kung ito ba ay merong, in return, eh, merong political favor. Ang sabi po ni Yorme dito is, actually siya pa nga ang humingi ng political favor kay Pangulong Marcos kasi alam niya na maraming inaasikaso ang pangulo, pero kinailangan niya kasing gawin 'yon para po sa kapakanan ng mga Manileño. Sa akin po, sa ganitong pagpapaliwanag nakikita natin na ang isang government official kahit po lagi tayo nag-uusap ng politics, na ang isang government official ay mandated to help their constituents. Magkaiba man po tayo ng political idea, political party, at the end of the day, kapag ikaw ay nakaupo, kailangan magtrabaho ka, 'di ba? And, ano pa po dito, sinabi niya rin dito na there was a big challenge nung siya po ay umupo bilang mayor dahil nga po sa laki ng, pagkakautang ng, previous Manila government headed by previous, Mayor Lacuna na naiwan niya po nung umupo po si Yorme. So, right now, Manila government is still working fiscally para po mabayaran itong mga utang na ito. Tinanong din siya kung tatakbo siya. Um, ang sabi niya po, sarado na ang kanyang, libro sa pagtakbo sa national election at siya ay, tatakbo na lang uli bilang mayor ng Maynila kasi gusto niya pang tapusin yung mga proyekto, 'di ba? Sa akin naman, kung tatakbo siya o hindi bilang presidente sa 2028, eh, prerogative niya 'yun. Pero kung sabi ko nga po kung boboto siya, boboto ko pa rin siya bilang president. Pero kung ang puso niya ay nasa mga Manileño, why not? Kasi sa'kin kasi ang tingin ko at lagi ko nakikita sa mga tumatakbo, especially kung talagang meron silang ginagawa like Yorme or Vico Soto sa kanilang distrito or Leni Robredo, sabihin na natin. Um, mas nagugustuhan kong makita na yung mga constituents nila ay nagkakaroon ng advantage from them that they voted for itong mga, um, nakaupong government official. Kasi at the end, yun naman ang reason 'di ba, bakit sila nakaupo ngayon. At saka para sa akin, naniniwala ako that election even if nagsimula na, for instance, bukas magsisimula na yung campaign period, I believe that there will still be some changes, marami pang magbabago, and up until 24 hours before election, ang mga botante po natin at ako, hindi naman po sarado na agad na iboboto ko itong tao na 'to. Kung minsan at the very end, at the very last time ng botohan, saka mo palang makikita na talagang, yun na yung iboboto mo.
tinanong din siya kung siya ba ay isang, balimbing kasi yun ang nagiging issue dun sa chat box. Ang sagot niya po dito dahil, dahil magkatunggali nga po sila ni, Bongbong Marcos nung eleksyon, sabi niya po dito, siya po ay nakikipagtulungan as a lead representative of the city of Manila to the sitting president. Kasi at the end of the day, yung ginagawa niya pong pagtulungan sa nakaupong presidente ay makakatulong po para po sa kanyang city, sa mga Manileño po. Kaya nga sinasabi niya kung kinakailangan niya himurin ang, puwet ng nakaupong presidente, gagawin niya. Kasi hodang ito pa'y si Vice President Sara Duterte o si Vice President Leni Robredo kung sila yung maging presidente, 'di ba? Parang sabi niya, basta para ito sa Manileño, gagawin niya ito. Ano yung parang nakikita natin dito? It means to say that Yorme Isko Moreno is actually adjusting doon sa mga pagbabago-bago ng politika. Alam niya natalo siya and I was saddened, nalungkot ako. Actually, naiyak pa nga ako nung natalo siya nun. Pero kailangan ko kasing tanggapin that there is a majority vote that voted for President Bongbong Marcos to be the president of the Philippines. So wala naman akong choice. Kaya nga nung sinabi niya at sinagot niya 'tong question na 'to, natuwa ako. Kasi he's not deflecting and he is facing the question head on, 'di ba? Kumbaga kay Yorme 'pag nagtanong ka, isang tanong, isang sagot, diretso na makukuha mo yung, sagot niya. Kahit na may additional stories para mas i-solidify niya yung sagot niya, makikita mo that hindi siya nagdadalawang isip 'pag sinabi niya at sinagot niya yung mga question na ito. Um at sabi niya rin dito, dahil nga ang Manila is a unique area and city in the Philippines. Dahil nga Manila is the capital city and also the seat of power of the government is in Manila. Kailangan na mas marami ang makuhang benepisyo ng City of Manila plus the Manileño kasi naandun sa kanila eh. Kumbaga sa kusina, mas malapit sila sa kusina. Then, why wouldn't he take advantage of it? 'Di ba? Kumpara sa Manileño, why not? Um, and then tinanong din siya kung, siya ba ay, aktibo na lumalahok sa mga national issues, kung meron siyang mga opinyon. Ang sabi niya, outside the city of Manila, wala siyang mabibigay na opinyon or hindi siya involved. Kasi nga ang focus niya is the city of Manila. Sa akin pong palagay, this is the best way that you should hear to your local representative, to your local chief executive like your mayor or governor. Bakit? Dapat kahit na maingay ang politika sa ating bansa, dapat pag-usapan po natin yung pinakaimportanteng problema natin which is ano, yung issue nating lokal. Kasi ang daming problema sa local, politics natin na hindi pinag-uusapan na lagi na lang national politics na nakakalimutan na marami pong mga taong, naaapektuhan sa mga local issues natin and I think if, if you're gonna see, Yorme is focused on Manila and Yorme is doing his best to show to the people kahit sa SMNI na at the end of the day, meron man tayong differences sa political opinions natin, 'di ba, sa national, makikita niyo naman po that Yorme is adapting doon sa pagbabago-bago na politics. Um, Tinanong din po siya about sa corruption kasi pinaliwanag dito yung corruption sa flood control, anong opinion niya doon. Ang sabi niya po dito is as simple as, kung may kasalanan kahit sino man, ito man ay ang presidente, ang dating speaker o sino mang kaalyado ni Yorme o kahit sino mang government official, ang gusto niya po ipunto, wag nang i-presscon, file na ng kaso. Bakit importante po ito? Kasi po yung mga maiingay sa social media na ang tanging gusto lang ay mag-ingay. 'Pag tinanong mo, wala namang ebidensya, puro mga haka-haka at aligasyon na wala namang patunay, wala namang sapat na ebidensya, kung minsan kumakalat ng kumakalat. Tapos pagka napabulaanan at napatunayang mali yung nasabing storya, anong kalimitan sinasabi ng mga fake news, mga trolls na peddlers? Sinasabi nila, "I'm sorry."
Gano'n na lang ho ba kadali 'yun? Matapos mong masira ang reputasyon ng isang tao, 'di ba? Kahit sabihin mo ng galit na galit ka na dito sa opisyal na ito, pero at the end of the day, sabi nga sa korte, you're innocent until proven guilty. Kaya nga maganda na kapagka may nalalaman kayo na issue, corruption against, President Bongbong Marcos or Vice President, Sara Duterte, why not file them cases, 'di ba? That's the easiest way. Huwag niyo pong gamitin ang social media kasi ang social media maingay lang sila. Pero kung talagang gusto natin makuha yung justice and accountability sa mga nakaupong government, officials natin, the best way is for you to file cases, 'di ba? Um, okey, tinanong din po siya ano ba yung parang magiging problema ng mga, ah magiging problema nito sa ating bayan, itong about sa flood control project. Sabi niya po dito, ang pinaka nakikita niya ditong issue is yung next generation natin. 'Pag hindi tayo natuto sa issue ng korapsyon, 'pag puro tayo fake news, 'pag puro na lang tayo, allegations, pero wala naman tayong napo-proof, wala naman nakukulong, ang mangyayari po niyan hindi tayo matututo, lalaki, lalawak, mag-iiba lang yung itsura at anyo ng korapsyon at ito'y lalala. Kaya parang, sabi nga po ni Yorme, dapat matuto tayo kung merong kailangang kasuhan, eh, dapat ano, dapat kasuhan. And also nai-question din kay Yorme dito na, well, ang involved sa flood control is si Speaker Romualdez na alam naman po natin na kamag-anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Would it be, uh, um, relevant to say that, the President Bongbong Marcos has, uh or is connected dito sa flood control issue. Ang sabi po ni Yorme is, well, we have this what we call guilt by association. Hindi naman porket, magkamag-anak sila, magkakilala sila, o may picture sila, eh agad-agad nating huhusgahan na siya ay corrupt, na siya ay mandarambong or, guilty sa korapsyon. Kung wala naman po tayong napapatunayan, yes, passionate tayo. We can be against the government. Pero sabi ko kanina, kung walang evidence at hindi yan napapatunayan sa korte na may matibay na ebidensya, lahat yan ay pawang ano, chismis lang. And I guess, one of the things na natutunan ko dun sa sinabi ni Yorme sa mahaba kasi 3 hours 'tong interview niya, grabe. Ang tagal ng interview niya. At alam niyo dito sa 3 hours na interview niya, ang masasabi ko lang is he did his part. He said what he wants to say, and I think that, makikita po natin dito na si Yorme ay hindi po kumikiling sa political parties. Ang kinikilingan niya is the City of Manila residents, yung kanyang constituents. And I think this should be a model for every politicians na yes, may opinion tayo lahat sa national issues ng ating gobyerno. Pero hindi din ba dapat na ang ipunto natin 'pag tayo lumalabas sa mga interview, lalo na sa mga social media na or sa mga mainstream media na hindi ba natin kailangang i-focus naman yung trabaho ninyo, yung mga nagawa ninyo, ano yung naitulong niyo sa constituent ninyo. 'Di ba yun nga rason kung bakit kayo tumakbo at naihalal sa posisyon na 'yan, 'di ba? So, if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube video. And also, don't forget po to scan using your phone yung QR code for you to be updated to our daily posting. Again po, maraming salamat po. And sa tingin niyo po ba, Yorme did the best he can on this interview? Maraming salamat po and God bless. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.